Nandito tayo sa Sulong Apog Pumping Station. Kaya tayo nandito para makita kung talagang naayos na. Dahil mula nung in-inaugurate ito, binuksan ito, noong 2020, ay ni minsan hindi gumana ito. It has never worked at all for 6 years. So, tinatrabaho natin ito mula nung November. Sinimula nung November, ngayon pwede na pinalitan yung mga electrical equipment, lininis lahat ng mga tubo, nag-desiltation sila doon sa ilog, pati rito sa loob, para naman mabawasan yung basura. Dahil ang nangyari, madalas na mangyari, pag nabara ng basura yung bomba, siyempre may ipit yun, nasusunog yung mga electrical equipment. Kaya pinalitan lahat at inayos ng mabuti para naman after 6 years, 2020 ito inaugurate. After 6 years lang, naging maayos ulit. Naging maayos, never naging maayos ngayon. Ngayon lang naging maayos para umandar ulit. Ito ay umaandar ito. Sinasabi nila sa akin, pag umandar ito, umaandar 5 minutes. Tapos parado na. Kaya mayroong counting problema sa pagka-design. Kaya tinayos natin lahat. Kaya mabuti na lang dahil ang laki, ito lalo na itong area na ito sa likod ninyo. Itong area na ito, malalim yan eh. Kaya mabilis mabaha. Ngunit nung inom namin, yung isang bomba, isang pa yun, di ba? Out of 3. At yung isang bomba lang, pinatakbo namin at 50% capacity, kitang-kita, ang laki ng binabangan ng tubig. Siguro mga 1 foot, mga 12 inches ang binabangan ng kagad ng tubig. Wala pa yun, 1 pump at 50%. Kaya kahit malaki ang tubig, malaki na ibabawas sa ating mga kababayan na kanilang dating nababahan na lugar. Kaya nandito si Mayor Isko. Ito si Mayor Isko dahil matagal na niyang dinireklamo ito. At sinama natin para makita naman niya na naayos na. At tignan natin pagdating ng tagulan, pag-effective dahil sa ating palagay, sa design niya ngayon, pwede na. Kaya mabuti, naayos natin, nagkakaproblema, rineklamo po ng tao, pinignan po natin, pinag-aralan natin, ngayon naayos na po natin. Kaya yan ang naging progress dito sa Sulong Apog. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Dumaan lang po ako sandali dito sa inyo upang tiyakin na lahat ng pangangailangan ninyo, lahat ng tulong na ibibigay ng pamahalaan ay natatanggap ninyo dahil po alam naman natin kapag ganyan ang nangyari, nakasunog at nawala kayo ng tirahan, dapat talaga ang pamahalaan ang magsasakloto sa inyo. At kaya po, andito po ang DSWD, andito po ang ating mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At siyempre, kasama po natin ang ating local government ng City of Manila, ng Subo, Maynila, na sabay-sabay kami na nag-aarap ng paraan na magtumulong. Kaya tandem po, galing po sa national government, meron po tayong hygiene kit, meron pa po tayong family cooking kit, meron pa po tayong binibigay na food pack, at bukod pa ron yung 10,000 na assistance para meron po kayong magamit na ang susunod po, pagkatapos po na makuha po namin lahat ng mga detalye ninyo, ang susunod po, patuloy po, hindi po kami titigil ng pagbigay ng pagkain at lahat ng assistance at lahat itong mga kit. Nakikita ninyo, wala pong tigil yan, ay tuloy-tuloy po namin gagawin yan. At ang susunod ay DSUD, yung housing, yung Department of Housing, para mabigyan kayo ng mga building material para makapagtatatayo ulit kayo ng inyong magiging tirahan. Kaya sana po ay kahit na medyo mahirap ngayon, asahan po rin hindi po aalis ang pamahalaan, hindi po aalis ang DSWD,
hindi po aalis ang lungsod ng Maynila. At dito po si John May. At hindi po aalis hanggang kayo ay handa na makauwi ulit at mamuhay ulit ng normal. Nandito lang po kami. Asahan po naman. Meron pa pala. Nandito ang namuno ng NHA. Meron pa lang pang rebuilding. Magbibigay din ng 30,000. Para pambili ninyo ng gamit para uwi na lang magpapatayo rin kayo ng inyong tirahan. Maraming salamat po. Asahan po ninyo. Nandito po kami. Hindi po kayo namin iiwanan. Hindi ko kayo makakalimutan. Hindi kayo namin pababayaan. Maraming salamat.